magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po si Vic Garcia. At Ameline Garcia, at dito ang Buhay Unleashed sa 92.3 True FM. Nandito naman kami para gabayan kayo tungo sa buhay na mas matagumpay, Mas masaya. at mas makabuluhan. Ito ang Buhay Unleashed. Huwag niyo po kakalimutan yan. Alam niyo ba, maraming sayang na Pasko na ang dumating sa buhay ng bawat isa sa Oo, atin. kaya parang minsan ang bati mo, isang sayang na Opo. Pasko. Diba? Binabati po namin kayo na isang sayang na Pasko sa inyong lahat. Hindi po masayang Pasko kasi po may mga pagkakataon, sayang ang Pasko. Oo, tama, nadinig ninyo, no? Minsan talagang sayang o nasasayang natin yung Pasko. Siguro Kaya- malamang tanong nila, paano naman nasayang ang Pasko? Huwag kayong mag-alala. Makinig kayo mabuti, makikita niyo. Ay, oo nga, nasayang ang Pasko. Oo, marami na talagang kapaskuhan ang nasayang at malamang ang tanong ninyo, paano nasasayang ang Pasko? Maraming dapat mangyari na hindi nangyayari pag Pasko. Sayang yun. Maraming Yes. dapat kayong gawin na hindi nyo ginagawa pag Pasko. Kaya Sayang nasasayang na ang naman. Pasko. Kaya napaka-importante po, huwag nyong sayangin ang Pasko. Oo, parang commission and omission. Opo, so yun po, dalawang bagay daw po nangyayari pag Pasko, nasasayang. May mga dapat ka gawin na hindi mo ginagawa. Yun po yung sin of commission. Oo. May mga hindi ka dapat gawin na Nagagawa. may mga dapat kang gawin na hindi mo ginawa. Sin of omission. commission. Yung mga hindi mo dapat gawin, Pero ginawa ginawa mo, mo. sin of commission. Nagkakaintindihan po tayo. Yun daw po ang dahilan ba't nasasayang ang Pasko. Pero kayo magalala, iisa-isahin po natin yung mga bagay na yan para maunawaan nyo nang sayang ka na pala ng Pasko. Okay, habang pinapanood mo kamag-anak mo, sinayang niya yung Pasko. Ganda po ng topic natin ngayon. Kaya ikaw, sa palagay mo, may mga Pasko na ba na nasayang ka? Pag-isipan mo at malamang pagkatapos ng usapan nito, babalikan mo, ay last year, nasayang. 2 years ago, pero hindi nasayang. Pero 3 years ago, sayang na sayang. Ang ganda po natin, pag-uusapan natin, kaya natin gagawin to, para itong Paskong darating, hindi na masayang. Kasi po sayang naman po yung masayang Pasko kung sasayangin natin. Hindi na masaya. Yes. Kaya for today, pag-uusapan natin ano-ano mga dapat gawin para hindi masayang ang Pasko. Para ang bati nyo talaga, masayang Pasko sa inyong lahat. Hindi yung Sayang na Pasko sa inyong lahat. Yan po ang title ng topic natin, Sayang na Pasko sa inyong lahat. Pero hindi po sana ganun mangyari. Gusto namin, isang masayang Pasko sa inyong lahat. Sa ano ang aksyon mo, pag-uusapan naman natin ano-ano magandang aksyon kung malungkot ang Pasko mo. Yan. So may mga pagkakataon po na malungkot ang Pasko natin, hindi ba? Ang tanong, sir, bakit nalungkot ang Pasko? Hindi, marami pong pagkakataon, maraming bagay at maraming dahilan. At iisa-isahin po natin yan. At hindi po lang yan. Hahanapan natin ng solusyon para hindi na maging malungkot ang Pasko nyo. Ay, by the way, malamang sa inyo may mga pagkakataon, ay last year, di malungkot, pero 2 years ago malungkot. Meron po kayo mga ganyang idea po. Pero bago mo yan, simulan muna natin ang ating programa ng Believe It or Not segment. Ito yung parte ng ating programa lagi namin pinapaalala. Nagbibigay kami ng mga paniniwala na maaaring magpaganda ng buhay natin. Maaari lamang. Take note. Lilinawin natin yung take note. Matindi po yung take note. Pwede itong magpaganda ng inyong buhay. Pwede. Pwede ring hindi. Magpapaganda ito ng inyong buhay kung, may matinding kung, number 1, ito'y paniniwalaan niya. 2, ito po ay gagawin niyo. Kasi po kung paniniwalaan niyo lang pero hindi niyo gagawin, walang mangyayari. Actually, kung talagang pinaniwalaan niyo, gagawin niyo. So, kaya hindi niyo po ginagawa, malamang Hindi mo niyo pinaniniwalaan. At sa araw na ito, ang ating Believe It or Not segment code ay Stop being a prisoner of your past. Become an architect of your future. Sabi ni Robin Sharma. ang ganda po nun, ano? Pero mas maganda po, tatagalugin niyo mga abilin para talagang maintindihan yung mabuti. Mama Pinit, subukan mo katagalugin. Hintuan na daw ho Yan. natin yung pagiging bilanggo ng Bilanggo. ating nakalipas. Yan, okay. Kundi maging arkitekto daw tayo ng ating hinaharap. Totoo po. Napakaganda po nito. Makinig po kayo. Isa po sa matinding dahilan ba't marami pong tao ang hindi po gumaganda ang buhay kasi po hindi po nila nadinig o hindi po nila pinaniniwalaan ito pong quotation na to. Ang napakaganda po nito. Unang party po ng kan, tigilan nyo na! Kasi minsan, kapag balik tayo ng balik dun sa nakalipas,
nangyari na, di ba that's where nagging comes di Mm-mm. ba? Na, oy, ba't mo ginawa to? Ulit-ulit, di ba? So, if you're continuing that, magiging bilanggo tayo. So, hindi tayo nakakausad sa buhay. Yeah. Marami po sa atin, ito po, sinisisi po natin kahapon, kung pinag-aral na ako ng magulang ko, ganda sana buhay ko. Kung hindi po siya'y napangasawa ko, maganda sana yung buhay ko. Kung nakapag-abroad lang, yan po yung mga taong nabubuhay sa kahapon. Pag palagi ka sasabihin, kung, ay malamang po ikaw ay prisoner, bilanggo. Hindi bilanggo eh. Prisoner bilanggo. Bilanggo ba talaga? Prisoner bilanggo eh. Bilanggo, pwede na rin yun. Mas diba, prisoner na lang. Ikaw ay prisoner ng inyong kahapon. Pagsalita ka ng salita ng kung. Kaya bawas-bawasan na ang salitang kung. Yan. Kasi 'di ba minsan ang bilanggo parang naka-chain ka o nakatanig ka laka doon sa iyong nakalipas. So minsan dahil ayaw mo na umalis doon, yun na lang nang yun, na doon ka Hindi na naman. lang. Gusto naman niyang umalis. Oo. Kaya lang feeling niya nakabilanggo siya. Ibig sabihin, ayoko na rito kaya lang wala na akong magagawa. Ay, Ito na paniniwala talaga eh. yun. Oh, kaya nga. Paniniwala yun. So, if you continue that, you will know the result, di ba? Hindi magiging maganda. Pero kung hihintuan mo na, yan ay magiging arkitekto ka na ng iyong kinabukasan. So, yun po yung second part po ng quotation. Become an architect of your future. Tigilan mo na ang maging bilanggo ng hapon. Tapos na yun. Wala nang kung. Ito na po. Ang pagsasabihin mo na ganito, you'll be now an architect of your future. Sabihin mo, ito ang gagawin ko. Ito ang gagawin ko. Ito. Ibig sabihin po, you're now looking forward, not looking backward. You're now saying and thinking of the things you will do para gumanda yung buhay mo. Yung tipong nagkamali ka, tapos parang hindi mo mapatawad yung sarili mo, di ba? So, parang sinisisi mo, bakit ganito? Hindi ka, lalo kang hindi Sabihin niya, magbabago. kung hindi ko ginawa, nagawa mo na nga. So, what will you do moving forward? Yeah, so ang gagawin mo, kung ganun po ang problema mo, stop doing kung. Nagawa ko na, wala na akong magawa. Ano yung pwede kong gawin ngayon para maitama ko yung pagkakamali, kung pwedeng itama? Kung hindi na pwedeng itama, ano yung pwede kong gawin para mas magpaganda ko yung kinabukasan? Ito na po yung arkitekto. At pag arkitekto, ano mapansin nyo? May plano. Yes. May drawing. Alam niyo yung drawing? No, drawing. Ibig sabihin po, meron siyang tinitingnan na mangyayari in the future. That's how you fix your future. Dapat may drawing, may plano. Tama-tama, malapit na ang bagong taon. Dapat po, nagdo-drawing na kayo para sa susunod na taon. Yung po'y sinasabi po natin dito. Start being an architect of your future. Kaya, nako, tandaan lang natin, stop being a prisoner of your past. Hintuan na daw natin yon. Become the architect of your future. So, kung ikaw ay merong nakalipas na masama mong nagawa or hindi mo Masamang sinasadya, pangyayari, hindi mo naman ginawa. masamang pangyayari, di ba? Baka naman pakawalan mo na. Yeah. Magpatawad ka kung nagkasala sa'yo. Huwag mo nang panghawakan yung pagkakamali na yon ng ibang tao. Lumabas ka na sa iyong sariling bilangguan. Ito ang maganda sa bilangguan na to. Ikaw ang may hawak ng susi. Get out of the prison and start being an architect of your life. Kaya ang payo namin, maniwala ka, believe it, stop being a prisoner of your past, and become the architect of your future. Magbabalik pa po ang Buhay Unleashed. Huwag bibitiw!